Kapag ang madilim na ulap ay bumabalot sa syudad, nang mga lihim suway nagsisilang mula sa mga anino, kilalanin si Estela, ang inosenteng probinsyana na ang buhay ay magbabago ng walang hanggan sa masalimuot na mundo ng lungsod. Sa isang napakaliit na baryo sa probinsya, lumaki si Estela sa ilalim ng mapag-arugang mga kamay ng kanyang lola matapos ang nakababagbag damdaming trahedya na kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang. Ang buhay ay tila payak, pero ang kanyang puso ay puno ng mga pangarap na abot kamay sa hinaharap. Nang siya ay mag-enroll sa kolehiyo sa lungsod, hindi niya alam na ang mga anino ng gabi ay may mga kwentong mas madilim pa sa isang madilim na kwarto. Sa campus, nakilala niya si Jake. Ang gwapo, misteryoso, at tila hindi mula sa mundong ito. Pero sa likod ng kanyang mga yelong mata, may nakatagong lihim na sobrang nakabibighani. Isa siyang vampiro. At hindi lang basta vampiro, kundi ang pinakamisteryosong nilalang sa buong universo. Paano kaya magi-intersect ang kanilang mga landas sa isang mundong puno ng panganib, pag-ibig, at mga lihim na kayang gawing mapanganib ang bawat paghinga? Ang pagsisimula ng kwento. Sa isang napakaliit na baryo sa probinsya, lumaki si Estela sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang lola na may pagmamahal at sakripisyo na hindi mo kayang sukatin. Si Estela ay parang isang bulaklak na namulaklak sa gitna ng mga tanim at mga puno ng niyog na may kagandahang talagang nakamamangha. Ang kanyang mga mata ay mapupungay, tila naglalaman ng mga bituin mula sa kalangitan. Nagbibigay liwanag sa mga puso ng lahat ng nakakakita sa kanya. Ang kanyang maliit na matangos na ilong at hugis-puso na labi ay parang isang prinsesa mula sa mga fairy tale. Para bang lumabas siya sa isang kaharian ng mga pangarap. Ang kanyang kutis ay napakaputi at kakinis, tila gawa sa pinakamagandang porcelain na mahirap abutin. Ngunit sa likod ng kanyang nakakamanghang kagandahan ay isang kwento ng masalimuot na kapalaran. Maaga siyang naulila dahil sa isang malagim na aksidente sa sasakyan na kinuha ang buhay ng kanyang mga magulang. Ang kanyang mga lolo at lola ang nagpalaki sa kanya na may pagmamahal at sakripisyo na tunay na kahanga-hanga. Hindi sila mayaman, pero hindi rin naman sila sobrang hirap. Sapat na yon para mabigyan si Estela ng maayos na buhay at edukasyon sa isang prestihiyosong eskwelahan. Si Estela ay isang huwaran ng isang babaeng napakaganda, mahinhin, at tila inosente sa lahat ng bagay. Dahil pinalaki siya sa isang simpleng buhay, hindi siya nakakaranas ng mga komplikasyon ng mundo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at mga pangarap, parang naghihintay na sumabog sa katotohanan. Ngunit ang kapalaran, may ibang plano para kay Estela. Ang syudad na puno ng mga skyscraper at ingay ay handang sumalubong sa kanya. Ang kolehiyo, na may mga bagong mukha at mga nakakamanghang pagkakataon, ay magbubukas ng mga pintuan para sa kanya. At doon sa gitna ng mga estudyante at mga propesor, makikilala niya ang isang lalaking magbabago ng lahat. Isang lalaking may mga lihim at mga sugat na hindi mo kayang sukatin. Si Jake ang gwapo at aloof na lalaki, na may mga mata na tila naglalaman ng mga lihim ng gabi, na kayang magpabago ng kanyang mundo sa isang kisap mata. Sino ang makakapagsabi kung ano ang mangyayari sa kanilang dalawa? Anong mga pagsubok ang haharapin ni Estela sa kanyang bagong buhay? Teka lang, dahil ang kwentong ito ay puno ng mga twist na tiyak na magpapakilig sa iyo. Habang naglalakad si Estela papuntang school, ang mga mata niya ay tilang nadadala ng kagandahan ng campus. Ang mga gusali ay moderno, at ang mga estudyante ay tilang nagmamadali sa kanilang mga gawain. Pero si Estela ay nanatiling mahinhin, hindi nagpapakita ng pagkamangha. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan, pero ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis dahil sa mga tingin ng mga lalakihan at kababaihan na nakakasalubong niya. Ang simpleng puting damit niya ay lalong tumingkad ang kanyang kagandahan na binagayan pa ng mahaba niyang buhok na umabot na sa kanyang bewang. Sa unang klase niya, nakilala niya ang mga bagong kaklase. May mga gustong makipagkaibigan, pero mayroon din namang nagpapakita ng disgusto. Si Estela ay nginitian lang ang iba at nanatiling distance sa kanila. Ganun siya pinalaki. Pero sa loob niya nararamdaman niya ang kaba at pag-aalala. Makakapag-adjust ba siya sa bagong buhay niya? Samantala habang kumakain siya sa kantin, parang bigla siyang nag-iinit. Yung pakiramdam na parang may mga mata na nakatingin sa kanya at bigla siyang napatingin sa isang sulok ng kantin. May 5 lalaki na nakaupo at 2 babae. Magaganda at napakagwapo nila para silang namumukod tangi. At silang lahat nakatingin sa kanya na para bang binabasa ang pagkatao niya. Ngumiti yung isang babae sa kanya pero hindi siya nakapag-react dahil nalipat ang atensyon niya sa isang napakagwapong lalaki na katabi nila. Sobrang gwapo nito pero parang napakasuplado nito. Napansin niyang nakatitig ito sa kanya na para bang hinihimay ang mga kalamnan niya at iniisa-isa. Pero walang emotions,
Dahil doon nakaramdam siya ng takot at ibinaling ang tingin sa iba at mabilis na tinapos ang kanyang pagkain. Habang pauwi, hindi sinasadyang madaanan niya yung grupo na nakita niya kanina sa kantin. Sobrang kaba ng dibdib niya, hindi niya alam kung tutuloy ba siya sa paglalakad o astras na lang siya. Pero wala siyang choice kung hindi magpatuloy sa paglalakad. Tahimik ang mga ito na nakatingin sa kanya at napansin niya yung isa uli na pinakagwapo titig na titig sa kanya na ayaw alisin ang tingin sa kanya. Dahil doon, pakiramdam niya hihinatayin siya sa kaba. Kakaibang kaba bago sa kanya. Hindi niya maintindihan. Hanggang sa nakalayo siya sa kanila at makauwi ng dormitory niya, hindi pa rin siya makapagpahinga. Ang mga mata ng lalaking iyon ay hindi niya maialis sa isip niya. Sino siya? At bakit siya nakaramdam ng ganito? Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis at ang mga kamay niya ay tilang nanghihina. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya, pero alam niya na hindi siya makakapagpahinga hanggang sa malalaman niya ang sagot. Lumipas ang araw at si Estela ay nakahanap ng kaibigan sa katauhan ni Mika. Mabait at simple lang si Mika, isang scholar sa school nila na working student ito. Tahimik lang din at nakafocus sa pag-aaral, kaya nagkapalagayan agad sila ng loob. Pero may kakaiba siyang nararamdaman tuwing mag-isa siya, para bang may mga matang nakatingin at nakasubaybay sa kanya na hindi niya mawari. Hanggang sa nakasanayan na niya pakiramdam na ganon at hindi na pinapansin. Isang araw, habang kumakain sila ni Mika sa kantin, napadako ang tingin niya doon sa lugar kung saan niya nakita yung gwapong lalaki. At andon sila, hindi kumakain pero masinsinan silang nag-uusap na para bang may pinagtatalunan. Napansin ni Mika na nakatingin siya sa mga yun. Estela, tawag ni Mika. Kaya napalingon siya dito. Bakit? Ang gagagwapo nila, no? Sikat dito sa campus yung mga yan. Magpipinsan daw ang mga yan at mayaman nga. Graduating na sila. At ang alam ko sila ang may-ari ng school na ito. Yung tinitingnan mo, si Jake, yun suplado. Yung lahat ng nagtangkang lumapit doon mapahiya kaya wag mo na pangarapin. Sabi pa nito, dahil doon natawa siya sa kaibigan. Ano ka ba? Tinitingnan ko lang. Sabay sabi niya at deny niya. At napatango-tango na lang siya dito. Habang nakatingin siya sa mga iyon, nang hindi sinasadyang tumingin din sa kanya yung lalaki na sinasabi ni Mika na Jake ang pangalan. Nagkatitigan sila, hindi niya mapigilan titigan. Dinito na para bang hinihigop siya. Pati kaluluwa niya na hindi niya kayang kontrolin ang sarili. Hanggang sa namalayan niya kinakausap pala siya ni Mika at hindi niya napansin. Dahil doon nakaramdam siya ng pagkapahiya. Kaya binaling niya sa kaibigan ang tingin. Doon niya na page tanto na tinatawanan siya ng kaibigan niya. Lumipas ang mga araw at buwan. Naging inspired siya sa pag-aaral. Lalo na pag nakikita niya si Jake. Inaamin niya magpanghang siyang nararamdaman sa lalaki. Tuwing nakikita niya ito, grabe ang tibok at kaba ng puso niya. Pero hanggang hanga na lang yata kasi napakasuplado ng lalaki. Nakikita niya, dami lumalapit sa lalaki. Pero sa huli umiiyak kasi napapahiya sila sa lalaki. Kaya para sa kanya, sapat na nakikita niya na lang si Jake. Okay at masaya na siya doon. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis at ang mga kamay niya ay tilang nanghihina. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya, pero alam niya na hindi siya makakapagpahinga hanggang sa malalaman niya ang sagot. Kinabukasan, hindi niya nakita si Jake, kaya parang matamlay ang pakiramdam niya. Grabe na itong nararamdaman niya, sabi niya sa sarili niya. Hindi na niya maintindihan. Pinilit niya mag-focus sa kanyang klase. Lumipas ang mga oras, natapos din ang kanyang klase. Pero bago umuwi, nagpa siya muna siyang dumaan sa library para gawin ang assignment nila at makapag-review na din dahil sa nalalapit na ang final exam nila. Lumipas ang oras, hindi niya namalayan siya na lang pala ang tao sa library. Kaya nagpa siya siyang umuwi na. Habang pauwi na naglalakad si Estela, nakatawag pansin sa kanya ang tatlong lalaki na parang mga lasing at nagtatawanan. Nakaramdam siya ng kaba dahil doon. Kinalibutan siya sa mga itsura nito na parang mga goons. "Hi miss, ang ganda mo naman," sabi ng isa. "Jackpot tayo dito," sabi pa ng isa na parang pinagkikiskis nito ang mga palad. Dahil doon, tinangka niyang tumakbo. Pero nahawakan siya ng isa at pilit na kinaladkad siya sa madilim na lugar. Napaiyak siya at pilit na nagpupumiglas at nanlalaban sa mga ito. Pero ang lakas ng mga ito, wala siya magawa. "Parang awa niyo na," sabi niya. "Huwag niyo ako sasaktan. Ibibigay ko nga pera at alahas ko kung yan ang gusto niyo," sabi ko. Pero tumawa ang isa. "Hahaha, ikaw ang gusto namin. Bonus na lang ang pera," sabi pa ng isa na tumatatawa din. Palapit ng palapit yung tatlo sa kanya. Habang yung isa nadakma ang mga kamay niya, nagsisigaw at nagpumiglas at nagwala siya dahil sa takot. Halo-halong emotions ang naramdaman niya.
Nawalan na siya ng pag-asa nang bigla na lang may isang nilalang na napakabilis. Sa isang iglap, nakita na lang niya nakahandusay ang tatlong lalaki na nagkikisay at nagtatalsikan ng dugo. Puro dugo ang asa paligid niya. Nagsitayuan ang mga balahibo niya. Nang lamig ang katawan niya. Hindi niya may paliwanag ang takot na nararamdaman niya. Umaabot sa lahat ng himaymay ng katawan niya. Nanginginig na siya sa takot. Anong klaseng nilalang yun? Tanong ng isip niya. Tumaas lahat ng balahibo niya at napalingalinga sa paligid niya at napaatras. Hanggang sa pag-atras niya may matigas na bagay siyang naatrasan. Paglingon niya, laking gulat niya si Jake. Feeling niya nakatagpo siya ng tagapagligtas nang makita niya ang lalaki. Agad siya yumakap sa lalaki na takot na takot. Nanginginit buong katawan niya sa takot. Jake, umalis na tayo dito. Nakita ko may kakaibang nilalang. Mabilis niyang pinapatay ang tatlong lalaki. Hysterical niya. Pero habang umiiyak na nakayakap siya. Kay Jake tahimik lang ito at hindi kumikilos. Dahil doon bigla na lang siya. Napahinto habang yakap niya si Jake. Napansin niya basa ang damit nito. Hindi ito basa ng pawis, malagkit, dugo. Dugo. Unti-unti siya napahinto sa pag-hysterical. Unti-unti din siya bumitiw sa pagkakayakap kay Jake. Ganun na lang ang takot niya. Puro dugo si Jake. At ang dugo sa katawan, nito ay humalo sa kanya. Dahil sa kanyang pagkakayakap sa lalaki dahil sa takot. Unti-unti nawalan na siya ng malay.